Mga lolo at lola, mahal na mga kababayan, kumusta po kayo ngayong araw na ito? Ako ay laging nandito para sa inyo para tiyaking hindi kayo mahuhuli sa mga mahahalagang balita na direktang nakakaapekto sa inyong buhay. Ngayon, mayroon akong napaka-importanting update na gustong ibahagi sa inyo. Pag-uusapan natin kung sino talaga ang karapat-dapat sa dating P11600 na SSS pensyon kasama ang 3,000 na social pension mula sa DSWD. Isang kombinasyon na maaaring magbago ng inyong pang-araw-araw na buhay ngayong Mayo 2026. Manatili po kayo at pakinggan ng mabuti, mga mahal ko, bago natin talakayin kung sino ang makatatanggap ng 11,600 at 3,000. Mahalagang maunawaan muna natin kung saan nanggagaling ang dalawang benepisyong ito. Iba-iba ang pinagkukunan, iba-iba ang proseso, at iba-iba ang mga kondisyon. Kaya naman maraming lolo at lola ang nalilito at iyan ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Una, ang 11,600. Ito ay ang tipikal na halaga ng buwanang pensyon ng SS o Social Security System para sa mga miyembro na may matagal at consistent na kontribusyon. Ayon sa pinakabagong datos mula sa SS noong unang bahagi ng 2026, ang average na buwan ng pensyon ng isang retiradong miyembro ay umabot na sa pagitan ng $9,000 LB hanggang 14,000 depende sa wano, bilang ng taon ng kontribusyon, 2 average na buwan ng sahod o credited earnings at 3 edad ng pagretiro. Ang P11,600 ay isang representatibong halaga para sa mga miyembro na nakapagbayad ng humigit kumulang 20 hanggang 25 bakaon at nagretiro sa edad na 6. Ikalawa, ang 3,000 na social pension. Ito ay isang programa ng DSWD or Department of Social Welfare and Development at hindi ito galing sa SSS. Ang social pension ay para sa mga indigent na senior citizens na 60 taong gulang pataas, na walang regular na source of income, walang permanenteng kabuhayan at walang sapat na suporta mula sa pamilya o mga kamag-anak. Ayon sa Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010, ang social pension ay isang karapatang ibinibigay ng gobyerno sa pinakanangailangan nating mga matatanda. Ngayon ang malaking tanong, maaari bang sabay na matanggap ang dalawa? Ito ang sagot sa ilang kaso o ngunit may mga kondisyon. Para mas malinaw, narito ang tatlong uri ng sitwasyon ng ating mga kababayan. Unang grupo, ang mga SSS pensioner na may mataas na pensyon, 8,000 pataas. Ang mga ito ay hindi karapat-dapat sa 3,000 social pension dahil itinuturing silang may regular na source of income. Sila ay tumatanggap lamang ng kanilang SSS pension. Ikalawang grupo, ang mga SSS pensioner na may mababang pensyon ibaba ng 5,000 buwanang halaga. Sa ilang local government units at sa diskresyon ng DSWD regional offices, may mga kaso kung saan ang mga pensioner na ito ay nare-review para sa social pension, lalo na kung napatunayang indigent ang kanilang sitwasyon. Ngunit ito ay malayo pa rin sa pangkalahatang patakaran. Ikatlong grupo, mga senior citizens na hindi SSS member o walang SSS pension. Ito ang pangunahing target ng 3,000 social pension. Ang mga lolo at lola na hindi nagkaroon ng trabaho sa pribadong sektor o hindi nakapag-SS ang siyang pinakakarapat-dapat ang gunit. At ito ay isang malaking anggunit. Noong Enero 2026, naglabas ng circular ang DSWD na nagsasabing ang mga qualified na social pension beneficiaries ay maaaring makatanggap ng staggered release ng kanilang bayad. Ibig sabihin, ang ilang benepisyaro ay makakatanggap ng 3,000 bawat buwan habang ang iba ay makakatanggap ng 6,000 tuwing 2 buwan, staggered. Ito ay depende sa alokasyon ng bawat local government unit para sa mga SSS pensioner na ang natatanggap ay nasa 11,600 na level. Ang mabuting balita ay patuloy ang kanilang buwanang pensyon nang walang putol basta matupad ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners. Ang ACOP ay isang taunang proseso kung saan kailangang i-update ng pensioner ang kanilang status sa SSS upang patunayan na sila ay buhay pa at karapat-dapat pa rin makatanggap ng benepisyo. Ang hindi pagsasagawa ng ACOP ay maaaring magdulot ng pagtigil ng inyong pensyon kaya ito ay hindi dapat baliwalain.
Para sa mga gustong malaman ang inyong eksaktong buwanang pensyon ng SSS, maaari kayong mag-login sa MySS portal sa mbutses.gov.ph o bisitahin ang pinakamalapit na SSS branch at humingi ng Statement of Account. Mga lolo at lola, ngayon ay gagawa tayo ng 3 tunay na halimbawa upang mas maintindihan ninyo kung magkano talaga ang matatanggap ninyo at kung may karapatan ba kayong sa dalawang benepisyo. Scenario 1, si Tatay Erning. Si Tatay Erning ay 65 taong gulang na. Nagtrabaho siya bilang karpintero sa isang construction company sa loob ng 22 taon mula 1990 hanggang 2012. Ang kanyang average na buwanang sahod sa panahon ng kontribusyon ay 15,000. Nagretiro siya noong 2015 at nagsimula siyang makatanggap ng SSS pension. Kalkulasyon ng pensyon ni Tatay Erning. Average monthly salary credit AMSC 15,000. Credited years of service CYS 22 taon. Formula ng SSS 300 CHIWAS 20% XAMSC plus 2% XAMSC x CYS na hihigit sa 10. Ang 300 FL 20% XC 15,000, POS 2% X 15,000, X12 300 PO 3,000, Cheese 600 6,900 bawat buwan based computation. Ngunit dahil sa 13th month pension at iba pang adjustments ang aktwal na natatanggap ni Tatay Erning ay umabot sa humigit kumulang 7,200 bawat buwan. Hindi siya karapat-dapat sa 3,000 social pension dahil may regular income siya mula sa SSS. Scenario 2, si Lola Nena. Si Lola Nena ay 70 taong gulang na. Hindi siya nagkaroon ng trabaho sa buong buhay niya. Naging may bahay siya at nag-alaga ng kanilang 5 anak. Ang kanyang asawa ay namatay na at walang naiwan na pensyon. Nakatira siya kasama ang kanyang anak na may sariling pamilya. Ngunit mahirap din ang buhay ng anak niya dahil si Lola Nena ayan, 7 taong gulang, 2 walang sariling income, 3 walang SS pension at fear inilista sa listahan ng indigent senior citizens ng kanilang barangay. Siya ay karapat-dapat sa 2,000 buwanang social pension mula sa DSWD, buwanang kita ni Lola Nena mula sa gobyerno. Social pension 3,000 talent bawat buwan. Kung naka-enroll sa PhilHealth bilang indigent, libreng gamutan, kabuuang halaga ng tulong 3,000 plus libreng benepisyo ng PhilHealth. Kung staggered ang release sa kanilang LGU, maaari siyang makatanggap ng 6,000 tuwing ika-2 buwan. Ang oras ng release ay depende sa kanyang birth month at sa schedule ng DSWD Regional Office. Scenario 3, ang combo na sitwasyon ni Tatay Anding. Si Tatay An City 7 taong gulang. Mayroon siyang SSS pensyon na 4,200 bawat buwan. Medyo mababa dahil 12 sa taon lamang siya nakapagkontribusyon at mababa ang kanyang sahod noong panahon niya. Nakatira siya mag-isa sa isang maliit na bahay, walang ibang income. Yang tanong, maaari ba siyang mag-apply para sa social pension? Sagot, kailangan niyang makipag-ugnayan sa kanilang DSWD Municipal Link or Social Welfare Officer dahil may existing pension siya kahit mababa. Ang pagpasok niya sa social pension program ay depende sa lokal na patakaran at sa assessment ng indigency ng DSWD. Sa karamihan ng kaso, ang mga may existing SSS pension kahit mababa ay hindi automatic na tinatanggap sa social pension, ngunit maaaring i-appeal ang kaso. Mabuting gawin ni Tatay Anding, magdala ng kanyang SSS Pension Slip Certificate of No Property mula sa Assessor's Office at sulat ng pangangailangan mula sa barangay. Hayaan ang DSWD na suriin ang kanyang sitwasyon. Mga lolo at lola, alam ko na kayo ay masipag at maingat, ngunit may mga panganib na kailangan nating pag-usapan para hindi kayo mabiktima. Babalao ang akop na dapat hindi palampasin. Angal Confirmation of Pensioners o AKOP ay isang taunang pagpapatunay na kailangan ng lahat ng SSS pensioner. Kung hindi ninyo ito gagawin sa takdang panahon, may panganib na matitigil ang inyong buwanang pensyon. Ang AKOP ay maaaring gawin sa pamamagitan ng one personal na pagbisita sa SS branch na may dalang valid ID. 2. Pag-login sa MySS portal at pagsagot sa online ACOP form o 3. Pakiusap sa authorized representative na may special power of attorney kung hindi kayo makalabas. Huwag hintayin ang huling araw. Gawin ito ng maaga. Babalado ang loan deductions o clawback. Alam ba ninyo na kung meron kayong hindi pa nababayarang SSS loan tulad ng salary loan, emergency loan o calamity loan, ito ay automatikong ibabawas sa inyong buwan ng pensyon.
Tinatawag ito ng SSS na benefit offset o mas kilala sa tawag na clawback. Halimbawa, kung ang inyong pensyon ay 11 to 600, ngunit mayroon kayong natitirang loan balance na 50,000, maaaring ibawas ang 2,000 hanggang 3,000 bawat buwan hanggang mabayaran ito upang malaman kung may clawback kayo. Suriin ang inyong may SSS account o humingi ng statement of loan balance sa pinakamalapit na SSS branch. Babala 3. Mga scam at manloloko. Sa panahon ngayon, maraming manloloko ang nagpapanggap na SSS o DSWD agents. Huwag maniwala sa sino mang humihingi ng bayad para ma-process ang inyong pensyon o social pension. Nagpapadala ng mensahe sa Facebook o text na nagsasabing may dagdag na benepisyo para sa inyo. Humihiling ng inyong SS number, MySS password o bank account details. Tandaan, ang SSS at DSWD ay hindi humihingi ng bayad para sa pagpoproseso ng benepisyo. Kung may duda kayo, tumawag sa official SSS hotline sa 1455 o sa DSWD helpline sa 8951744. Babal Patter. Tiyaking updated ang inyong bank account or kung nagpalit kayo ng bangko o address, kailangan itong i-update sa SSS agad. Ang hindi updated na impormasyon ay maaaring magdulot ng hindi pagtanggap ng inyong pensyon sa tamang oras. Mga lolo at lola, alam ko na hindi lahat ay komportable sa paggamit ng teknolohiya and okay lang iyon. Narito ang mga praktikal na paraan para mapamahalaan ninyo ang inyong mga benepisyo ng mas madali. Para sa mga gusto ng digital na paraan, MES portal my.artses.gov.ph. Dito ninyo makikita ang inyong contribution history, pension details, loan balance at ACOPAT. Kailangan ng email address para mag-register. Kung hindi kayo sure kung paano mag-register, humingi ng tulong sa inyong anak o apo o bisitahin ang pinakamalapit na SSS branch at humingi ng tulong sa registration, GSIS members para sa mga dating government employees. Gamitin ang GSI Zone Portal o GSIS Touch app para sa parehong layunin, pension inquiry, loan status at iba pang transaksyon. Para asa ng mga pipiling personal na pagbisita sa branch. Tip 1, pumunta bago mag-8 ng umaga. Ang mga SSS branch ay nagbubukas ng haute watch, ngunit maraming tao ang dumarating ng maaga. Kung makakarating kayo bago mag-8 watch, maaari kayong makakuha ng maagang numero at hindi na kailangan pang mag-antay ng matagal. Tip 2, gamitin ang priority lane. Lahat ng SS branches ay may nakalaan na priority lane para sa mga senior citizens, persons with disabilities, PWDs, at pregnant women. Huwag mahiyang gamitin ito. Ito ay inyong karapatan. Tip 3, magdala ng tamang documents. Para sa karamihan ng transactions, kailangan ninyo ng 1 original at photocopy ng valid government ID, UMD, SSS card, o PhilHealth ID. In 2, pension paylip kung mayroon. At 3, anumang relevant na dokumento para sa inyong specific na concern. Tip 4, isama ang isang kasama. Para sa inyong kaligtasan at kaginhawaan, magdala ng isang kamag-anak o kaibigan na makakatulong sa inyo sa linya at sa pag-fill out ng mga form. Mga lolo at lola, nais ko pong ipaalala sa inyong lahat ang bawat pisong pensyon na inyong natatanggap ay bunga ng inyong pagod, pawis at dedikasyon sa nakaraang maraming dekada. Hindi ito regalo. Ito ay karapatan ninyo. Pinagsikapan ninyo ito. Binayaran ninyo ito sa bawat deduksyon sa inyong sahod, sa bawat kontribusyon na inyong ginawa. Kaya naman huwag kayong mahiyang i-claim ang lahat ng benepisyong para sa inyo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakiusap po na i-share ito sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at kapwa senior citizens. Lalo na sa mga hindi pa nakakaalam ng update na ito. Baka may lola or lolo kayo na hindi pa nakakaalam kung karapat-dapat sila sa 3,000 social pension. Ang inyong isang share ay maaaring magbago ng kanilang buhay. Huwag ring kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell notification button para hindi kayo mahuhuli sa mga susunod na updates tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth at DSWD. Kami ay palaging nandito para sa inyo, para sa inyong kapakanan at para sa inyong kinabukasan. Ingat po kayo palagi at hanggang sa susunod na video.